Sa isang tahimik na umaga sa maliit na bayan sa Bulacan, nagising ang mundo sa marahang hampas ng hangin at huni ng mga ibon. Sa isang payak na tahanan sa gilid ng kalsada, abala si Mang Buboy sa kusina. Ang araw ay unti-unting sumisilip mula sa silangan, nagbibigay liwanag sa mga dahon ng niyog na naliligo pa sa hamog. 5 taon na mula nang pumanaw ang kanyang asawang si Linda, isang guro na minahal ng buong komunidad. Simula noon, mag-isa niyang tinataguyod ang kanyang 2 anak na sina Boyet at Pinky. Si Mang Buboy ay kilala sa kanilang maliit na bayan, bilang isang mabuting tao, isang tricycle driver na laging handang tumulong sa mga nangangailangan. Kilala siya hindi lang dahil sa kanyang sipag, kundi dahil sa pagiging mapagbigay niya, sa kabila ng kanyang sariling kakapusan. Sa bawat sakay, palagi niyang binibigyan ng ngiti ang kanyang mga pasahero, at kung kinakailangan, nagbibigay pa ng libreng sakay sa mga walang pamasahe. Sa likod ng kanyang kabaitan, nagkukubli ang bigat ng mga responsibilidad bilang isang ama at tagapagtaguyod ng kanyang pamilya. Hala, mga anak, gising na. Almusal na, tawag ni Mang Buboy mula sa kusina, habang hinahanda ang simpleng almusal para kina Boyet at Pinky. Sa maliit na kalan, pinipilit niyang gawing espesyal ang scrambled eggs, na nilagyan niya ng konting gatas at asin, upang maging malasa. Kahit sa simpleng bagay, nais niyang iparamdam sa kanyang mga anak ang kanyang pagmamahal. Nagunat si Boyet mula sa banig at dahan-daang bumangon, samantalang si Pinky ay nag-aalangan pang alisin ang kanyang kumot. Nang maupo na sila sa lamesa, agad napansin ni Boyet ang nakahain. "Tay, itlog na naman?" tanong niya, bahagyang nakangiti ngunit halatang nagbibiro. Napatawa si Mang Buboy habang inaabot ang plato sa harap nila. "Oo, itlog na naman. Pero espesyal yan ngayon mga anak. Scrambled eggs yan. Nilagyan ko pa ng gatas para mas masarap," sagot niya ng masigla. Napailing si Boyet, sabay sabi, "Tay, kahit anong gawin mo, itlog pa rin yan." Ngumiti si Mang Buboy at sinabing, sige, bukas iba naman. Itlog naman na may kamatis," biro niya, sabay tawa. Napatawa rin si Pinky. "Tay, araw-araw na lang itlog. Magmumukha na kaming itlog niyan." Ngunit sa likod ng masayahing tono ni Mang Buboy, may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Pilit niyang itinatago ang bigat ng responsibilidad. "Nako, mga anak, huwag kayong mag-alala. Balang araw, magkakaroon tayo ng mas masasarap na pagkain. Pero sa ngayon, ang mahalaga busog kayo," ani Mang Buboy habang hinaahaplos ang ulo ng kanyang mga anak. "Salamat po tay," sabi ni Pinky habang kumakain. Ngumiti si Mang Buboy, pilit na itinatago ang kanyang sariling alalahanin. "Basta kumain lang kayo ng mabuti, masaya na ako." Pagkatapos ng almusal, hinatid ni Mang Buboy ang kanyang mga anak sa paaralan, gamit ang kanyang tricycle. Matagal na siyang driver ng tricycle, at halos kilala na niya ang lahat ng tao sa kanilang maliit na bayan. Mula sa mga tindera sa palengke hanggang sa mga tambay sa kanto, kilala si Mang Buboy bilang Kuya Buboy, ang driver na laging may handang tulong at ngiti. Habang binabaybay nila ang maalikabok na kalsada, napansin ni Mang Buboy ang isang matandang babae na naglalakad sa gilid ng daan. Bit-bit nito ang isang lumang basket, at halatang nahihirapan ng maglakad. Hininto ni Mang Buboy ang tricycle at tumawag, "Aling ating, sakay na po kayo." Napalingon ang matanda at ngumiti ng bahagya. "Ay nako, Buboy, salamat, pero sapat lang kasi ang pera ko pambili sa palengke," sagot nito, kita sa mukha ang pagod. Ngumiti si Mang Buboy at sinabing, "Doon rin po ang daan ko, kasi ihahatid ko itong mga anak ko sa eskwela." "Sige na po, sabay na po kayo. Huwag na kayong mag-alala sa pamasahe." Nakita ni Aling Ating ang sinseridad sa mga mata ni Mang Buboy. "Nako, salamat talaga Buboy. Napakabuti mo talaga," sabi ng matanda at maingat na sumakay sa tricycle. Habang umuusad ang tricycle, napangiti si Pinky habang nakaupo sa tabi ng kanyang tatay. Tahimik niyang pinagmamasdan ang kabaitan nito, isang katangiang araw-araw niyang nasasaksihan, ngunit tila higit niyang naintindihan sa pagkakataong iyon. Ang simpleng pagkilos ng kanyang ama, ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanyang murang isipan. Sa kabila ng kanilang sariling kakapusan, inuuna pa rin nito ang pagtulong sa iba. Habang nagpapatuloy sila sa biyahe, tahimik lamang si Boyet at Pinky, pinagmamasdan ng kanilang tatay.
Si Mang Buboy, sa kabila ng hirap at bigat ng responsibilidad, ay tila hindi nawawala ng lakas na ipakita ang pagmamahal hindi lang sa kanila, kundi pati na rin sa ibang tao. Sa munting kilos na iyon, naramdaman ng mga bata ang isang mahalagang leksyon, na hindi kailangang bigkasin ng kanilang ama, ang pagiging mabuti, kahit sa maliliit na paraan, ay hindi nawawalan ng halaga. Nang makarating sila sa harap ng paaralan, maingat na bumaba si Pinky, habang hinila naman ni Boyet ang kanyang bag. Sige po tay, ingat po kayo, sabay nilang sinabi bago pumasok sa gate ng eskwela. Ngumiti si Mang Buboy, kumaway, at pinanood ang kanyang mga anak, hanggang sa makapasok ang mga ito. May kakaibang saya sa kanyang puso, sa tuwing naihahatid niya ang kanyang mga anak, kahit na simpleng gawain lamang ito. Para sa kanya, mahalaga ang bawat sandaling kasama sila. Pagkatapos, muling pinaandar ni Mang Buboy ang tricycle, at nagpatuloy sa kanyang biyahe. Binaybay niya ang daan patungo sa palengke kung saan papunta si Aling Ating. Tahimik lamang ang matanda habang nakaupo sa tricycle, ngunit sa likod ng kanyang mapagpakumbabang mukha, bakas ang pasasalamat. Pagdating nila sa palengke, maingat na bumaba si Aling Ating, bitbit ang kanyang basket. Salamat ulit, iho. Sana'y pagpalain ka ng Diyos, sabi niya bago tuluyang pumasok sa palengke. Ngumiti si Mang Buboy at kumaway, bago niya itinuloy ang kanyang pagmamaneho, papunta sa terminal ng tricycle. Sa terminal, naroon na ang ilan sa kanyang mga kabaro. Karamihan sa kanila ay mga driver na matagal na niyang nakasama, at naging kaibigan. Si Mang Noli, na halos kasing edad niya at kababata, ang unang bumati. Nakita kita kanina Buboy, sabi ni Mang Noli habang nakasandal sa kanyang tricycle. Hinatid mo si Aling Ating sa palengke. Hulaan ko, nilibre mo na naman yun. Ngumiti si Mang Buboy habang inaayos ang pagkakapark ng kanyang tricycle. Oo naman Noli, kawawa naman si Aling Ating. Naglalakad sa gilid ng daan, tapos bitbit pa yung basket niya. Napailing si Mang Noli. Pero Buboy, isipin mo naman ang sarili mo at mga anak mo. Kailangan mo rin namang kumita, hindi ba? Paano kung puro libre ang sakay mo, ano na lang ang may uuwi mo? Huminga ng malalim si Mang Buboy at sumagot, alam ko, Noli. Pero iniisip ko rin, paano kung ako ang nasa kalagayan nila? Kung si Pinky o si Boyet ang naglalakad sa ilalim ng araw, walang pamasahe, tapos may driver na pwedeng tumulong pero hindi ginawa. Hindi ko kaya yun, Noli. Nagkaroon ng katahimikan. Ang mga driver na nakaupo sa paligid, ay tila nakikinig na rin sa usapan nila. Si Mang Tonyo, isa pang driver, ang sumingit sa usapan. Alam mo Buboy, bilib ako sa ginagawa mo. Pero minsan, iniisip ko rin, hindi ka ba natatakot na kulangin ka para sa mga anak mo? Baka masyado kang mabait, ngumiti si Mang Buboy at tumingin sa mga kasamahan niya. Oo Tonyo, natatakot din ako. Pero naniniwala ako na ang kabutihan ay babalik rin sa atin. Hindi ko alam kung kailan o paano, pero sigurado ako, hindi masasayang ang ginagawa kong pagtulong. Napatango si Mang Noli at tumawa ng mahina. Iba ka talaga, Buboy. Kung ako lang, hindi ko magagawa ang ginagawa mo. Ngumiti si Mang Buboy. Hindi naman sa lahat ng oras kailangan nating tumulong. Pero kung may pagkakataon, bakit hindi, di ba? Baka sa simpleng paraan, nakatulong tayo ng malaki sa iba. Nagkaroon ng tahimik na pagninilay ang mga driver sa terminal. Kahit na hindi lahat ay sumasang-ayon, ang mga salita ni Mang Buboy ay tila nagbigay sa kanila ng bagong perspektibo. Si Mang Noli, na matagal nang kakilala ni Mang Buboy, ay tumango habang tinatapik ang balikat nito. Buboy, sana nga tama ka na babalik ang kabutihan sa'yo. Kung meron mang tao na deserving ng ginhawa sa buhay, ikaw na yun, sabi ni Mang Noli. Ngumiti si Mang Buboy habang tumitingin sa langit. Salamat, Noli. Ang importante, kahit papaano, alam kong ginagawa ko ang tama. Habang patuloy silang nagkukwentuhan, ang simpleng araw sa terminal ng tricycle ay napuno ng pagninilay at inspirasyon mula sa kabutihan ni Mang Buboy. Sa gitna ng hirap ng buhay, nanatili siyang simbolo ng malasakit at pag-asa sa kanilang komunidad. Isang araw, maaga pa lang ay nagising na si Mang Buboy, na kilala rin bilang magaling na tagaluto sa kanilang maliit na bayan. Sa kabila ng pagiging tricycle driver, likas na sa kanya ang hilig sa pagluluto, at madalas siyang inaasahan na magluto sa mga handaan.
Sa araw na iyon, ang ika-6 na kaarawan ng kanyang biyenan na si Aling Miriam, na isang retired principal. Ang aga niyo pong nagising, Tay, sabi ni Pinky habang inaayos ang mga plato. Oo anak, kailangan kong pumunta kila lola mo para magluto. Gusto kong mapasaya ang lola niyo sa kanyang kaarawan, kahit sa simpleng pagluluto man lang, sagot ni Mang Buboy, pilit na itinatago ang pagod sa kanyang boses. Napatingin si Pinky sa kanyang ama at napansin ang pagod sa mukha nito. Tay, hindi nyo naman kailangang gawin lahat ng ito. Hindi naman kayo pinapahalagahan ni Lola, bulong niya, bahagyang nag-aalangan sa kanyang sinabi. Ngumiti si Mang Buboy at hinaplos ang ulo ni Pinky. Anak, hindi na mahalaga kung pinapahalagahan ako ng lola mo o hindi. Ang mahalaga, nakakatulong tayo kahit papano. Ginagawa ko ito para sa inyo, hindi para sa sarili ko. At saka, gusto kong ipakita sa lola nyo na kahit tricycle driver lang ako, kaya ko pa rin siyang tulungan, sagot ni Mang Buboy habang pilit na itinatago ang bigat ng kanyang nararamdaman. May almusal na kayo sa mesa ha, pati na rin ang baon nyo. Hindi ko na kayo may hahatid sa eskwela ngayong araw. Kailangan ko nang pumunta sa bahay ng lola nyo para simulan ang pagluluto. Opo, Tay, mag-iingat po kayo, sagot ni Pinky bago bumalik sa kwarto upang gisingin si Boyet. Bit-bit ang mga sangkap na kanyang dadalhin, pumunta si Mang Buboy sa bahay ni Aling Miriam. Pagdating niya roon, tahimik niyang inayos ang kanyang mga dinala. Alam niyang hindi siya magiging komportable sa presensya ng kanyang biyenan, ngunit pinili niyang magtuon na lamang sa kanyang mga gawain. Isa-isa niyang nilinis ang mga gulay, hiniwa ang karne, at sinimulan ang pagluluto. Maaga kang dumating Buboy, bungad ni Aling Miriam nang mapansin siyang abala sa kusina. Mabuti naman at naisipan mong tumulong kahit papaano. Alam kong hindi mo kayang magbigay ng pera, kaya siguro pagluluto na lang ang naisip mong gawin. Tumingin si Mang Buboy sa kanyang biyenan, ngunit pinili niyang hindi nasagutin ang komento nito. Opo, Nay, gusto ko sanang makatulong sa inyo kahit sa simpleng paraan man lang, sagot niya habang hinahalo ang adobo sa kawali. Hindi na sumagot si Aling Miriam. Sa halip, iniwan siya sa kusina at bumalik sa sala, kung saan abala ang ibang tao sa pag-aayos ng mga palamuti. Habang dumarating ang mga bisita, abala si Mang Buboy sa pag-aayos ng mga pagkain sa lamesa at pagsisilbi sa mga kamag-anak. Si Aling Miriam ay nakaupo sa gitna ng sala, nakangiti habang binabati ang mga panauhin. Ang kanyang presensya ay tila sentro ng atensyon ng lahat, ngunit sa kanyang mga mata, may bakas ng matagal ng hinanakit. Nang magsimula na ang programa, humawak si Aling Miriam ng mikropono upang magbigay ng pasasalamat. Ang kanyang boses ay puno ng kasiyahan, habang pinupuri ang mga bisita sa kanilang presensya. Maraming salamat sa inyong lahat, sa pagdalo sa espesyal kong araw, simula niya, nakangiti sa mga bisita. Sa edad kong ito, bihira na ang ganitong pagtitipon, kaya lubos akong nagpapasalamat sa inyong pagpunta. Habang nagsasalita, napansin niyang abala si Mang Buboy sa gilid, inaayos ang mga plato at pagkain. Saglit siyang tumigil, saka nagpatuloy. At syempre, salamat din kay Buboy. Kahit tricycle driver lang siya, nakatulong siya sa handaan ngayong araw. Alam niyo ba, siya ang nagluto ng karamihan sa pagkain. Pero kung profesional sana siya, baka hindi na siya napagod at nagpa-cater na lang kami. Sinamahan niya ito ng mahinang tawa, na sinabayan ng ilan sa mga bisita. Ang biro ni Aling Miriam ay tila inosente para sa ilan, ngunit para kay Mang Buboy, ito ay masakit. Ngumiti siya ng pilit, ngunit sa loob-loob niya ay ramdam niya ang bigat ng mga salita ng biyenan. Tumigil siya saglit sa ginagawa at napaisip, bakit kaya hindi niya makita ang ginagawa ko para sa kanya? At marangal naman ang trabaho ko kahit simpleng tricycle driver lang ako, bulong niya sa sarili habang pilit na pinapalakas ang kanyang loob. Matapos ang kasiyahan, iniwan ng mga bisita ang bahay, puno ng tawanan at masayang alaala ng okasyon. Samantalang si Mang Buboy ay nanatiling abala sa kusina, nililigpit ang mga natirang plato at kalat sa sala. Tahimik lamang siya habang sinisikap niyang linisin ang lahat ng kalat. Habang nagliligpit, dumaan si Aling Miriam sa kusina. Tumigil ito sa tabi ni Mang Buboy, tinitingnan ang ginagawa niya. Sa halip na magpasalamat, muling binuksan ni Aling Miriam ang usapin. Alam mo Buboy, kung sana nga lang nakahanap ng mas maayos na asawa ang yumao kong anak, sabi niya ng diretso.
Kung hindi ka lang naging tricycle driver, sana mas maginhawa ang buhay ng mga apo ko ngayon. Natigilan si Mang Buboy, ngunit pilit niyang pinanatiling maging kalmado. Sa loob-loob niya, nais niyang sagutin ang mga salitang iyon, ngunit pinili niyang manatiling mahinahon. Tumigil siya sa kanyang ginagawa at tumingin kay Aling Miriam. Inay, mahinahon niyang sabi, alam kong hindi ito ang inaasahan niyo para sa akin, pero ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi po madali ang buhay, pero pinagsisikapan ko ang bawat sentimo na inuuwi ko, para sa mga anak ko. Hindi sumagot si Aling Miriam. Tumango lamang siya, ngunit halata sa kanyang ekspresyon na hindi siya kumbinsido. Umalis siya sa kusina, iniwan si Mang Buboy na tahimik na nag-iisip. Sa kabila ng kanyang pagod, pilit niyang kinumbinsi ang sarili na tama ang kanyang ginagawa. Habang patuloy na nag-aayos, napansin ni Mang Buboy si Pinky na nakaupo sa sulok ng sala, tahimik na pinagmamasdan siya. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti si Pinky at tumayo upang tumulong sa pagliligpit. Bagamat hindi nagsalita, ramdam ni Mang Buboy ang pagmamalasakit ng kanyang anak. Sa simpleng presensya ni Pinky, napatunayan ni Mang Buboy na ang kanyang mga sakripisyo ay hindi kailanman walang halaga. Ang ngiti ng kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas upang magpatuloy. Sa gabing iyon, matapos ang mahabang araw ng trabaho, napaupo si Mang Buboy sa isang sulok ng bahay, at napaisip tungkol sa mga nangyari. Alam niyang mahirap baguhin ang pananaw ni Aling Miriam, ngunit hindi iyon mahalaga para sa kanya. Ang mahalaga ay ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Sa kabila ng mga masakit na salita, lalo siyang naging determinado na patuloy na magsikap para sa kanilang ikabubuti. Bago matulog, tumingin siya sa kisame at nagsalita sa kanyang yumaong asawa, Linda, ginagawa ko ang lahat ng ito para sa kanila. Sana makita naman yon ni Inay. Pikit mata niyang tinanggap ang hamon ng buhay, dala ang bagong lakas upang harapin ang mga darating na araw, habang buo ang kanyang tiwala na balang araw, ay makikita rin ng iba ang tunay na halaga ng kanyang ginagawa. Isang maulan na hapon, habang minamaneho ni Mang Buboy ang kanyang tricycle, malakas ang patak ng ulan sa bubong nito, nagbibigay ng malamig na simoy ng hangin, na tila umaabot hanggang sa kanyang puso. Sa gitna ng makulimlim na kalangitan at basang kalsada, nakita niya ang isang matandang babae na tila nawawala. Nakaupo ito sa isang waiting shed, bitbit ang lumang bayong. Basang-basa ang laylayan ng suot nito, at ang pagod na halata sa kanyang mukha ay tila nagsusumamo ng tulong. Agad niyang pinahinto ang tricycle sa tabi ng waiting shed, binuksan ang pinto nito, at tinawag ang matanda. Nay, sumakay na po kayo. Mabasa pa kayo dyan, alok ni Mang Buboy. Tumingala ang matanda at tumingin sa kanya, halatang nag-aalangan. Iho, huwag na. Wala akong pamasahe, sabi nito, mababa ang boses, na parang nahihiya. Ngumiti si Mang Buboy. Huwag niyo na pong isipin ang bayad, Nay. Libre na po ito. Sa ganitong panahon, mahirap na pong maglakad sa ulan. Nanatiling nakatitig ang matanda sa kanya ng ilang sandali, bago tuluyang tumayo at sumakay sa tricycle. Salamat iho, bulong nito. Naramdaman ni Mang Buboy ang bigat ng pagod mula sa boses nito. Habang binabagtas nila ang maulan na kalsada, tahimik lamang ang matanda. Si Mang Buboy naman, kahit hindi nagsasalita, ay pasimpleng sinusulyapan ito mula sa salamin. Nakita niya ang mga wrinkles sa mukha nito, ang mga kamay nitong maraming kalyo, at ang itsurang parang may dala na mabibigat na problema. San po ba ang punta nyo, Nay? Tanong ni Mang Buboy matapos ang ilang minutong katahimikan. Sa bayan lang iho, may bibilhin lang ako, sagot nito. Halata ang kaba at pag-aalala sa kanyang tinig. Tumango si Mang Buboy. Mabuti po at nakita ko kayo. Sa lakas ng ulan, baka magkasakit pa kayo kung maglakad pa kayo ng malayo. Ngumiti ang matanda, bahagyang lumiwanag ang ekspresyon. Napakabait mo iho. Hindi lahat ng tricycle driver ay kasing bait mo. Maraming salamat talaga. Napangiti rin si Mang Buboy. Wala po iyon, Nay. Mahirap na pong maghintay ng tulong sa ganitong panahon. Ang mahalaga, makarating kayo ng maayos. Pagdating nila sa bayan, bumaba ang matanda at kinuha ang kanyang bayong. Salamat iho. Ang Diyos na ang baalang magbalik ng kabutihan mo, sabi nito habang tumitingin kay Mang Buboy. Tumango lamang si Mang Buboy at ngumiti. Kinabukasan, habang nagmamaneho si Mang Buboy sa parehong ruta, muli niyang nakita ang matandang babae.
Nasa parehong waiting shed ito. Huminto muli si Mang Buboy, binuksan ang pinto ng tricycle, at muling inalok ito ng sakay. Nay, halina po kayo. Mukhang dito na naman kayo naghihintay. Ngumiti ang matanda at maingat na sumakay. Salamat ulit iho. Hindi ko inaasahan na makikita kita ulit. Habang binabagtas nila ang kalsada, nagsimulang magsalita ang matanda. Alam mo iho, bihira ang tulad mo. Sa mundong ito, karamihan ay iniisip lang ang kanilang sarili. Pero ikaw, nag-abala kang tumulong sa isang tulad ko. Napangiti si Mang Buboy, ngunit nagkibit balikat ito. Nay, hindi ko naman iniisip na malaking bagay ang ginawa ko. Ang alam ko lang, kung kaya kong tumulong sa maliit na paraan, gagawin ko ito. Tumango ang matanda, tila natutuwa sa sagot ni Mang Buboy. Pagdating nila sa destinasyon ng matanda, bumaba ito at saglit na tumigil bago magpasalamat. Ngunit bago ito umalis, may inilabas itong bagay mula sa kanyang bayong. Isang lumang lata na tila yari sa makapal na bakal, may mga ukit na kakaiba at tila hindi karaniwang disenyo. Ito iho, sabi ng matanda, iniabot ang lata kay Mang Buboy. Pasasalamat ko sa kabutihan mo. Natigilan si Mang Buboy at tumingin sa lata. Nay, hindi niyo po kailangang magbigay ng kung ano. Nagbigay lang po ako ng libreng sakay. Ngumiti ang matanda. Huwag mong isipin na simpleng lata lang ito. Malalaman mo rin ang halaga niyan sa tamang panahon. Para sa iyong kabaitan, sabi nito. Ang kanyang boses ay naging malumanay, tila bulong ng hangin sa gitna ng katahimikan. Hindi alam ni Mang Buboy kung ano ang kanyang iisipin, ngunit kinuha niya ang lata at tinignan ito ng maigi. Salamat po, Nay. Napakaganda po nito. Pero sigurado po ba kayong ibibigay niyo ito? Tumango ang matanda at ngumiti. Oo, para sa'yo talaga yan. Mahalaga ang lata na iyan. Huwag mong kalilimutan, sabi nito bago tuluyang nawala sa mata ni Mang Buboy. Pag-uwi ni Mang Buboy sa bahay, inilapag niya ang lata sa mesa. Pinagmasdan niya ito ng mabuti, ang mga ukit nito ay tila mga simbolo na hindi niya maintindihan. Ngunit kahit simple ito, naramdaman niya ang kakaibang bigat nito, hindi pisikal, kundi parang may kung anong misteryo. Habang hinihimas niya ang lata, naalala niya ang sinabi ng matanda, malalaman mo rin ang halaga niyan. Napangiti siya, iniisip kung bakit tila espesyal ito sa matanda. Sa gabing iyon, bago matulog, tiningnan niya muli ang lata. Sa kabila ng misteryo nito, naramdaman ni Mang Buboy ang kakaibang kapanatagan. Bahala na, bulong niya sa kanyang sarili. Hindi niya alam, ang simpleng kabutihan sa kapwa na ipinakita niya, ay magsisilbing simula ng isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan, habang naghahanda si Mang Buboy para sa panibagong araw ng pamamasada, napansin niyang muli ang lata na ibinigay sa kanya ng matanda. Hindi ordinaryo ang itsura nito, may mga ukit na tila mula pa sa unang panahon. Ang disenyo nito ay parang mga simbolo na hindi niya maintindihan, ngunit may kakaiba itong ganda at misteryo. Hinawakan niya ito at naramdaman ang lamig ng metal sa kanyang mga palad, na tila may dalang kakaibang pakiramdam. Naisipan niyang gamitin ang lata, bilang lalagyan ng mga barya na kikitain niya sa pamamasada. Inilagay niya ito sa maliit na compartment ng kanyang tricycle, kung saan niya karaniwang itinatago ang kanyang barya. Buong araw, iniipon niya ang mga barya na nakukolekta niya mula sa mga pasahero, na hindi iniisip ang anumang kakaiba sa simpleng lalagyan na iyon. Kinagabihan, matapos ang mahabang araw ng pamamasada, naalala ni Mang Buboy ang mga barya na inilagay niya sa lata. Kinuha niya ang lata mula sa compartment ng tricycle at inilapag ito sa mesa. Habang binubuksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Ang mga barya na inilagay niya kanina ay nagbago ng anyo. Ang mga ordinaryo na barya ay naging makintab at parang gawa sa pilak. Isa-isang kinuha ni Mang Buboy ang mga barya, hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Anak nang, paano nangyari ito? Sabi niya, halatang nagulat at namamangha. Agad na lumapit sina Pinky at Boyet na nagtataka sa reaksyon ng kanilang ama. Tay, anong meron? Tanong ni Pinky, habang nakatingin sa mga barya na hawak niya. Tingnan niyo ito, sabi ni Mang Buboy, iniabot ang isang barya kay Pinky. Ito ang mga barya na inilagay ko sa lata sa maghapong pamamasada. Ngayon, parang naging pilak na silang lahat. Dinampot ni Boyet ang isa pang barya at iniikot ito sa kanyang kamay. Tay, totoo nga, ang kinis at ang kinang nito.
Parang magandang klaseng silver, sabi niya, hindi makapaniwala. Tay, paano nangyari ito? Magic ba ito? Tanong ni Pinky habang tinitingnan ng mabuti ang lata. Napabuntong hininga si Mang Buboy. Hindi ko rin alam, mga anak. Pero isang bagay ang sigurado ako, kakaiba ang lata na ito. Kailangan nating malaman kung totoong ang pilak ang mga ito. Tay, bakit hindi natin dalhin kay Mang Kiko? Siya ang pinakamagaling na alahero sa bayan. Baka malaman niya kung totoong silver ang mga ito, suhestyon ni Pinky. Tumango si Mang Buboy. Tama ka anak, bukas pupunta ako kay Mang Kiko para malaman natin. Pero tandaan nyo, huwag nyong ipagsasabi ito kahit kanino. Kailangan nating maging maingat. Kinabukasan, nagpunta si Mang Buboy sa bayan dala ang ilang barya na nagbago ng anyo. Pagdating niya sa shop ni Mang Kiko, sinalubong siya nito na abala sa pag-aayos ng mga alahas. Oy, Buboy, anong maipaglilingkod ko sa'yo? Tanong ni Mang Kiko habang nakangiti. Mang Kiko, may ipapakita po ako sa inyo. Sagot ni Mang Buboy habang inilalabas ang ilang barya mula sa kanyang bulsa. Gusto ko lang pong malaman kung anong klase ng pilak ito. Gusto ko pong masigurado kung totoo. Kinuha ni Mang Kiko ang isa sa mga barya, at maingat itong ininspeksyon gamit ang magnifying glass. Pinaikot-ikot niya ito sa kanyang kamay, at saka ginamit ang isang tester upang suriin ang kalidad nito. Ilang sandali siyang tahimik, ngunit halata sa kanyang ekspresyon ang gulat at pagkabilib. Buboy, alam mo ba kung gaano kaganda ang kalidad ng pilak na ito? Tanong ni Mang Kiko, bakas ang paghanga sa kanyang boses. Maganda po ba talaga Mang Kiko? Sagot ni Mang Buboy, pilit na itinatago ang kaba. Tumango si Mang Kiko, Buboy, mataas ang kalidad ng silver na ito. Parang sterling silver ang klase nito. Kung ibebenta mo ito, malaki ang halaga nito. Nagkunwari si Mang Buboy na hindi siya gaanong interesado. Ganon po ba, Mang Kiko? Sige po, salamat sa impormasyon. Hindi na nagbigay ng karagdagang detalye si Mang Buboy tungkol sa pinagmulan ng mga barya. Nang tanungin ni Mang Kiko kung saan galing ang pilak, ngumiti lamang siya at sinabing, napulot ko lang po ang mga ito sa isang ilog. Swerte lang siguro. Kung ganon Buboy, ingatan mo ang mga yan. Hindi basta-basta ang ganitong klase ng pilak, bili ni Mang Kiko. Nagpasalamat si Mang Buboy at agad na umalis mula sa shop, dala ang mga barya na silver. Pagdating sa bahay, agad siyang sinalubong ni na Pinky at Boyet. Tay, ano po ang sabi ni Mang Kiko? Tanong ni Pinky, sabik na malaman ang sagot. Ngumiti si Mang Buboy. Mga anak, totoo raw na silver ang mga barya. At mataas ang kalidad ng mga ito, sabi niya. Napatalon sa tuwa si Pinky, habang si Boyet naman ay nagtataka pa rin. Ibig sabihin, Tay, may kakaibang kapangyarihan talaga ang lata, sabi ni Boyet. Oo anak, pero tulad ng sinabi ko, huwag nyo itong ipagsasabi kahit kanino. Kailangan nating maging maingat, bili ni Mang Buboy. Habang nagkukwentuhan sila, tumingin si Mang Buboy sa lata na nakapatong sa mesa. Alam niyang hindi ordinaryo ang bagay na iyon. Sa kabila ng misteryo, naramdaman niya ang pasasalamat sa mahiwagang biyayang ito. Tahimik niyang niyakap ang kanyang mga anak, puno ng pag-asa, na ang lata na ito ay magdadala ng mas maginhawang buhay para sa kanyang pamilya. Isang malamig na gabi, habang tahimik ang buong paligid, naupo si Mang Buboy sa harap ng kanilang bahay, bitbit ang mahiwagang lata. Ang buwan ay maliwanag, at ang mga bituin ay tila nagniningning ng mas maliwanag kaysa dati. Hawak-hawak niya ang lata, tila kinakausap ang matanda na nagbigay nito sa kanya. Kung nasan po kayo ngayon, mahinang sabi ni Mang Buboy, maraming salamat po talaga. Napakalaking biyaya po nito para sa amin. Pangako po, gagamitin ko po ito sa tama. Habang sinasabi niya ito, tumingala siya sa kalangitan, parang naghahanap ng sagot mula sa mga bituin. Dama ni Mang Buboy ang halo-halong damdamin sa kanyang puso. Natutuwa, dahil sa biyayang dumating, ngunit kabado rin dahil hindi niya lubos na nauunawaan ang hiwaga ng lata. Napapaisip siya kung ito ba ay simpleng biyaya o isang pagsubok, upang makita kung paano niya gagamitin ang ganitong klaseng kapangyarihan. Sa mga sumunod na linggo, patuloy na nag-ipon si Mang Buboy ng mga barya at ginamit ang mahiwagang lata. Ang bawat barya na naging pilak ay kanyang ipinagbenta ng maingat. Sa bawat pagbebenta, unti-unti siyang nakakaipon ng pera upang simulan ang isang matagal na niyang pangarap, ang magtayo ng sariling karinderya.
Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, ibinahagi ni Mang Buboy ang kanyang plano sa kanyang mga anak. Mga anak, sabi ni Mang Buboy, habang pinagmamasdan ang masayang mukha ni na Boyet at Pinky, iniisip kong gamitin ang ipon natin para magtayo ng karinderya. Talaga tay, magkakaroon na tayo ng sarili nating karinderya, tanong ni Pinky, halatang sabik. Oo anak, sagot ni Mang Buboy, puno ng determinasyon. Gusto ko ring ipakita sa inyo, na ang lahat ng hirap at sakripisyo natin ay may kapalit na ginhawa. Magaling kang magluto tay, siguradong maraming kakain sa karinderya natin, dagdag ni Boyet, puno ng kumpiyansa sa kakayahan ng kanyang ama. Ngumiti si Mang Buboy, gagawin ko ang lahat para maging matagumpay ito. Pero kailangan ko rin ang tulong ninyo ha. Tay, tutulungan po namin kayo, sagot ni Pinky, sabik na tumulong sa plano ng kanilang ama. Sa tulong ng pera mula sa mga pilak na barya, sinimulan ni Mang Buboy ang pagtatayo ng kanyang karinderya. Bumili siya ng mga gamit sa kusina, mesa, at upuan, at inayos ang isang espasyo na inupahan niya sa bayan. Pati si Pinky at Boyet ay tumulong sa pag-aayos ng lugar, nagpipinta ng dingding, naglilinis, at nag-aayos ng mga kagamitan. Noong unang araw ng pagbubukas ng karinderya, maagang gumising si Mang Buboy upang ihanda ang mga putahe. Adobo, sinigang, ginisang gulay, at ang espesyal niyang lumpia ang kanyang mga inihanda. Habang nagluluto, dama niya ang kaba at tuwa. Bahala na, bulong niya sa kanyang sarili habang tinitimpla ang sinigang. Gagawin ko ang lahat para magustuhan ito ng mga tao. Pagdating ng tanghali, unti-unti nang dumating ang mga unang customer ng kanyang karinderya. Mga kapitbahay, kaibigan, at kahit ilang tricycle driver na kaibigan ni Mang Buboy, ay nagpunta upang tikman ang kanyang mga luto. Ang sarap nito, Buboy. Parang lutong pampamilya talaga, sabi ni Mang Noli, isa sa mga kaibigan niyang tricycle driver, habang kinakain ang isang plato ng adobo. Oo nga, pwede mo nang tawaging karinderya ni Mang Buboy. Siguradong dadagsain ka dito, dagdag ng isa pang customer, na halatang nasarapan sa lumpia at sinigang. Hindi maitago ni Mang Buboy ang kanyang ngiti habang nagsisilbi sa mga tao. Sa bawat papuri na natatanggap niya, tila unti-unting nababawasan ang pagod na nararamdaman niya. Nang pauwi na ang huling customer, umupo si Mang Buboy sa isang sulok ng karinderya. Dumating sina Pinky at Boyet na tumulong sa pagliligpit. Tay, ang daming pumunta, sabi ni Pinky, halatang masaya. Oo nga, tay, sabi ni Boyet. Lahat sila ay nagsabing babalik sila. Nagustuhan nila ang luto mo tay. Ang galing mo talaga, ngumiti si Mang Buboy habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak. Mga anak, ito ang bunga ng sipag at tiyaga natin. Hindi man madali ang lahat, pero basta sama-sama tayo, kaya natin. Pag-uwi, naupo muli si Mang Buboy sa harap ng kanilang bahay. Hawak-hawak niya ang lata at tumingala sa mga bituin. Kung nasaan man po kayo ngayon, sabi niya sa isang tahimik na bulong, salamat po sa pagkakataong ito. Hindi ko po sasayangin ang biyayang binigay niyo sa amin. Habang nakatingala sa kalangitan, dama niya ang presensya ng matanda, na para bang nakikinig mula sa malayo. Sa gabing iyon, napuno ng pasasalamat at pag-asa ang puso ni Mang Buboy. Alam niyang ang mahiwagang lata ay hindi lamang isang biyaya, kundi isang paalala na ang kabutihan ay laging may kapalit na ginhawa. Pagkatapos lamang ng isang taon, hindi inakala ni Mang Buboy na ang kanyang maliit na karinderya ay magiging napakalaking tagumpay. Sa tulong ng kanyang masasarap na putahe, at ng biyaya ng mahiwagang lata, unti-unti siyang nakapag-ipon upang gawing isang ganap na restaurant ang kanilang negosyo. Sa araw ng pagbubukas ng bagong restaurant, puno ng kaba at kasabikan si Mang Buboy habang pinagmamasdan ang bagong gusali. May malawak na dining area, mga modernong kagamitan sa kusina, at magagandang mesa at upuan. Pinangalanan niya ang lugar na, Kusina ni Mang Buboy, isang simpleng parangal sa kanyang sipag at tiyaga. Nag-imbita siya ng maraming tao sa kanilang bayan, upang dumalo sa pagbubukas. Maging ang kanyang biyenan na si Aling Miriam ay kanyang inimbitahan, sa kabila ng kanilang hindi magandang relasyon. Pinky, siguraduhin mong maayos ang mesa para kay Lola Miriam mo, bili ni Mang Buboy habang abala sila sa pag-aayos. Opo tay, pero sigurado po ba kayong darating si Lola? Tanong ni Pinky, halatang may alinlangan. Alam kong hindi niya ako pinapahalagahan anak,
pero gusto kong ipakita sa kanya ang bunga ng ating hirap. Sana makita niya na para rin ito sa kanyang mga apo, sagot ni Mang Buboy, puno ng pag-asa. Nang magsimula na ang pagbubukas, dumagsa ang mga tao sa restaurant. Naroon ang mga suki mula sa dating karinderya, ang kanyang mga kaibigan sa terminal, at maging ang ilang hindi niya kakilala na naisubukan ang kanyang pagkain. Habang abala si Mang Buboy sa pagsisilbi, naririnig niya ang masasayang komento ng mga tao. Ang sarap po talaga ng luto dito, Kuya Buboy, sabi ng isang customer habang kumakain ng adobo. Parang lutong bahay pero may kakaibang linamnam, dagdag pa ng isa. Tiyak, babalik kami dito, sabi ng isang mag-asawa habang nagpapasalamat kay Mang Buboy. Sa kabila ng masayang selebrasyon, hindi napigilan ni Mang Buboy ang paminsan-minsang paglingon sa pinto, umaasang darating ang kanyang biyenan. Ngunit habang lumalalim ang gabi, malinaw na hindi ito dadalo. Napabuntong hininga si Mang Buboy, ngunit pinili niyang magpatuloy at magpasalamat sa mga bisitang naroroon. Kinagabihan, matapos ang matagumpay na pagbubukas, naupo si Mang Buboy sa isang mesa kasama sina Pinky at Boyet. Pagod ngunit masaya ang magkapatid, habang kumakain ng natirang pagkain mula sa selebrasyon. Tay, ang saya po ng pagbubukas natin. Ang daming pumunta, at ang dami nilang natikman, sabi ni Pinky, halatang proud sa kanilang restaurant. Oo nga tay, pero, saglit na natigilan si Boyet. Bakit po kaya hindi dumating si Lola? Napabuntong hininga si Mang Buboy. Alam nyo, mga anak, hindi natin mapipilit ang ibang tao na makita ang halaga ng ginagawa natin. Ang mahalaga, alam natin sa sarili natin na ang lahat ng ito ay bunga ng ating pagsisikap. Pero tay, sana makita ni Lola kung gaano nyo po pinaghirapan ang lahat ng ito, sabi ni Pinky, halatang nalulungkot. Ngumiti si Mang Buboy at hinaplos ang ulo ng kanyang anak. Anak, darating din ang panahon na makikita niya ang lahat ng ito. Pero sa ngayon, ang mahalaga ay ang saya natin at ang mga taong sumusuporta sa atin. Sa mga sumunod na buwan, hindi lang ang restaurant ang nagbago. Ginamit din ni Mang Buboy ang kanyang ipon upang ayusin ang kanilang bahay. Ang dating masikip at luma nilang tahanan ay pinalawak, at nagkaroon na ng sariling kwarto sina Pinky at Boyet. Tay, ang ganda po ng kwarto ko. May sarili na akong mesa para sa mga assignments ko, sabi ni Pinky habang tinitingnan ang bagong ayos ng kanyang silid. Salamat po, Tay. Ang saya ko po, dagdag ni Boyet. Ngumiti si Mang Buboy, puno ng kasiyahan. Mga anak, ito ang bunga ng ating pagtutulungan. Ang mahalaga, mayroon na tayong lugar kung saan tayo komportable at masaya. Isang gabi, matapos ang abalang araw sa restaurant, naupo si Mang Buboy sa harap ng kanilang bahay. Hawak-hawak niya ang mahiwagang lata, tumingala siya sa mga bituin, at muling tahimik na nagpasalamat. Kung nasaan man po kayo ngayon, mahinang sabi ni Mang Buboy, maraming salamat po. Habang iniisip ang lahat ng kanilang narating, naramdaman ni Mang Buboy ang isang uri ng kapanatagan. Alam niya na ang mahiwagang lata ay hindi lamang nagbigay ng kaginhawahan sa kanilang buhay, kundi naging inspirasyon upang magpatuloy siya sa paggawa ng mabuti, para sa kanyang pamilya at sa komunidad. Sa gabing iyon, mahigpit niyang niyakap sina Pinky at Boyet bago matulog. Alam niyang ang kanilang tagumpay ay simula pa lamang ng mas maliwanag na kinabukasan na kanilang sabay-sabay na haharapin. Patuloy na umunlad ang negosyo ni Mang Buboy. Sa tulong ng mahiwagang lata, sipag, at husay sa pagluluto, unti-unti niyang natupad ang pangarap na mas mapalawak pa ang kanilang kabuhayan. Sa tagumpay ng kanyang unang restaurant, nakapag-ipon si Mang Buboy upang makapagbukas ng pangalawang branch sa Karatig Bayan. Ang bagong branch ay itinayo sa isang mas mataong lugar. Isa sa mga unang hakbang ni Mang Buboy ay ang pagkuha ng mga empleyado para sa kanyang bagong restaurant. Kinuha niya ang ilang mga dating tambay sa kanilang lugar, mga kabataan at kalalakihan na madalas walang magawa sa araw-araw. Isa na rito si Andoy, na kilala bilang dating tambay, ngunit masipag kung mabibigyan ng tamang oportunidad. Mang Buboy, totoo po bang gusto niyo akong gawing empleyado? Tanong ni Andoy, halos hindi makapaniwala. Oo Andoy, sagot ni Mang Buboy, na nakangiti habang tinatapik ang balikat ng binata. Gusto kong bigyan kayo ng pagkakataon na magbago, at magkaroon ng maayos na hanap buhay. Pero kailangan mong ipakita na kaya mong magtrabaho ng maayos, ha? Maraming salamat po, Mang Buboy.
Hindi ko po sasayangin ang tiwala nyo, sagot ni Andoy, na may halong kaba at saya. Maliban kay Andoy, kinuha rin ni Mang Buboy ang iba pang kabataan mula sa kanilang lugar. Ang mga dating tambay na nag-aaksaya ng oras noon, ay ngayoy abala sa pag-aaral ng tamang serbisyo sa mga customer, at pag-aasikaso sa restaurant. Dumating ang araw ng pagbubukas ng pangalawang branch. Masaya at puno ng palamuti ang paligid ng bagong restaurant. Maagang dumating ang mga unang customer upang tikman ang masasarap na luto ni Mang Buboy. Ngunit ang pinakaaabangan ni Mang Buboy ay ang mga espesyal na bisita, ang kanyang mga kapwa tricycle driver, at ang kanyang biyenan na si Aling Miriam. Habang abala si Mang Buboy sa pagtanggap ng mga bisita, dumating sina Mang Noli at iba pang tricycle driver. Masaya silang naglalakad papasok ng restaurant, dala ang malalaking ngiti sa kanilang mga mukha. "Oy Buboy, ang ganda ng restaurant mo," sabi ni Mang Noli habang tinatapik ang balikat ni Mang Buboy. "Napakaganda, parang hindi ka naging tricycle driver." Tumawa si Mang Buboy at nagbiro, "Noli, hindi ko naman iniiwan ang pagiging tricycle driver. Lagi kayong may espesyal na lugar dito. Ngayon, kain muna kayo. Libre lahat ng pagkain para sa inyo." "Nako, salamat Buboy. Napakabait mo talaga," sabi ni Mang Noli, na halatang bilib sa kabutihan ni Mang Buboy. "Dapat lang talagang pagpalain ang mga kagaya mo." Habang abala ang lahat na kumakain, napansin ni Mang Noli si Junjun, isang batang tricycle driver, na mabilis ang kilos habang kumakain. "Hoy, Junjun," sabi ni Mang Noli habang tumatawa. "Nguyain mo naman yang kinakain mo. Hindi lang basta subo ng subo." Nagtawanan ng ibang tricycle driver habang si Junjun ay nahihiyang ngumiti. "Pasensya na Mang Noli, ang sarap kasi ng pagkain eh. Hindi ko mapigilan," sagot nito habang kumukuha pa ng isa pang piraso ng lumpia. Napatawa si Mang Buboy habang tinutulungan ng ibang empleyado sa pagsisilbi. "Junjun, huwag kang mag-alala. Marami pang pagkain dito. Kain lang kayo ng kain." "Salamat, Kuya Buboy," sagot ni Junjun at muling kumuha ng pagkain. Masaya at napuno ng tawanan ang restaurant. Habang pinagmamasdan ni Mang Buboy ang kanyang mga bisita, naramdaman niya ang kakaibang kasiyahan. Alam niyang ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa kanya at sa kanyang pamilya, kundi para rin sa komunidad na kanyang pinagsisilbihan. Sa kabila ng saya, napansin ni Mang Buboy na hindi dumalo si Aling Miriam sa pagbubukas. Muli niya itong inimbitahan, ngunit tulad ng dati, hindi ito nagpakita. Habang pinagmamasdan ang kasiyahan ng mga tao, saglit na naramdaman ni Mang Buboy ang lungkot. "Akala ko po darating si Lola Miriam," bulong ni Pinky habang tumutulong sa pagsisilbi. "Gusto ko po sanang makita siyang masaya para sa atin." Hinaplos ni Mang Buboy ang balikat ng anak. "Pinky, minsan hindi natin mapipilit ang ibang tao. Pero huwag kang mag-alala. Ang mahalaga, ginagawa natin ang tama. Balang araw, makikita rin niya ang lahat ng ito." Sa gitna ng selebrasyon, nilapitan ni Mang Noli si Mang Buboy. "Buboy, natutuwa ako para sa'yo. Tingnan mo naman, asensado ka na. Napakabuti kasi ng puso mo, kaya ka nabibiyayaan." Ngumiti si Mang Buboy at nagbiro, "Noli, huwag mo naman akong masyadong purihin. Ang importante lang para sa akin ngayon, ay magpakabusog kayo ng gusto." Tumawa si Mang Noli, "Sige, Buboy, pero talagang saludo ako sa'yo." Kinagabihan, nang tahimik na ang lahat, naupo si Mang Buboy sa harap ng bagong restaurant. Hawak-hawak niya ang mahiwagang lata, tumingala siya sa mga bituin, at nagpasalamat muli. "Kung nasaan man po kayo ngayon," mahinang sabi ni Mang Buboy, "maraming salamat po talaga." Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Mang Buboy ang isang malalim na kapayapaan. Alam niyang ang kanyang tagumpay ay hindi lamang nagmula sa mahiwagang lata, kundi mula rin sa kanyang pagsisikap, pananampalataya, at pagmamahal sa kapwa. Sa gabing iyon, buo ang kanyang tiwala na ang lahat ng kanilang narating, ay simula pa lamang ng mas magagandang bagay na darating sa kanilang buhay. Kahit patuloy na umuunlad ang buhay ni Mang Buboy, nananatili siyang mapagpakumbaba at mayroong malasakit sa kanyang kapwa. Sa tagumpay ng kanyang mga restaurant, naisip niyang hindi lamang para sa kanya ang biyaya ng mahiwagang lata. Sa kanyang puso, alam niyang panahon na, upang ibahagi ang biyayang ito sa iba, lalo na sa kanyang mga kapwa tricycle driver. Isang gabi,
Habang hawak ang mahiwagang lata sa labas ng kanilang bahay, tumingala si Mang Buboy sa mga bituin. Napakalaking biyaya nito sa amin, bulong niya sa sarili. Ngayon, panahon naman para ibahagi ko ang biyayang ito sa iba. Kinabukasan, dumiretso si Mang Buboy sa terminal ng tricycle kung saan naroon ang kanyang mga dating kasamahan. Nakaupo ang ilan sa kanila sa lilim ng puno, naghihintay ng pasahero. Nang makita nila si Mang Buboy, agad siyang binati ni Mang Noli. "Oh, Buboy, anong ginagawa mo rito? Mukhang napaka-busy mo na sa restaurant mo ah," biro ni Mang Noli habang nag-aayos ng kanyang tricycle. Ngumiti si Mang Buboy at naupo sa tabi ng mga driver. "Walang masyadong busy para sa inyo, Noli. Kaya nga ako nandito, kasi may gusto akong pag-usapan." Natigil ang iba pang driver sa kanilang ginagawa at nilapitan si Mang Buboy. "Ano ba iyon, Buboy?" tanong ni Mang Bert, halatang interesado. "Alam kong lahat kayo ay nagsusumikap para sa inyong mga pamilya," simula ni Mang Buboy. "Naranasan ko rin kung gaano kahirap ang buhay bilang tricycle driver, yung maghapong pamamasada pero parang kulang pa rin para sa mga gastusin. Kaya naisip ko, panahon na para makatulong ako sa inyo." Napatingin ang lahat kay Mang Buboy, tila naguguluhan ngunit excited sa kanyang sasabihin. "Paano mo kami matutulungan, Buboy?" tanong ni Mang Tonyo, halatang nag-aalangan ngunit mayroong pag-asa. "Gusto kong suportahan ang mga anak ninyo," sagot ni Mang Buboy. "Magbibigay ako ng tulong para sa kanilang matrikula, libro, uniforme, at iba pang pangangailangan sa eskwela. Gusto kong bigyan sila ng pagkakataong makapag-aral ng maayos, para magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan." Tahimik ang lahat. Hindi agad makapagsalita ang mga driver sa narinig. Si Mang Noli ang unang nagsalita. "Buboy, totoo ba yan? Napakalaking tulong nito para sa amin," sabi niya, halatang naantig. Ngumiti si Mang Buboy. "Oo, Noli. Gusto kong gawing mas magaan ang buhay nyo. Alam ko kung gaano kabigat sa bulsa ang pag-aaral ng mga bata. Gusto kong alisin ang bigat na iyon sa inyo." Napaluha si Mang Tonyo habang nakatingin kay Mang Buboy. "Buboy, napakabuti ng puso mo. Hindi ko akalaing darating ang araw na ganito ang gagawin mo para sa amin." "Maraming salamat. Totoo, Buboy," dagdag ni Mang Bert. "Walang katulad ang kabutihan mo. Hindi mo kami kinalimutan kahit na nasa taas ka na." "Salamat sa inyo," sagot ni Mang Buboy, pilit na itinatago ang emosyon. "Ang tagumpay ko ay hindi lang para sa pamilya ko. Gusto kong maging bahagi kayo nito. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ko rin mararating kung nasaan ako ngayon." Kinabukasan, dumagsa ang mga magulang at mga bata sa restaurant ni Mang Buboy. Ang mga magulang ay puno ng pasasalamat, habang ang mga bata naman ay masaya sa pagkakataong makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral. "Mang Buboy, salamat po talaga," sabi ni Aling Rosa, isa sa mga asawa ng tricycle driver. "Matagal na naming pangarap na mapag-aral ng maayos ang mga anak namin. Ngayon, magkakaroon na ng katuparan ng pangarap na iyon. Ang dami niyo pong natutulungan, Tay," sabi ni Pinky habang tumutulong sa pag-aasikaso. "Sobrang proud po ako sa inyo." Ngumiti si Mang Buboy at sinabing, "Pinky, hindi ito tungkol sa akin. Ang mahalaga ay nakakatulong tayo sa iba. Ang tagumpay ay mas masarap kung naibabahagi sa iba." Habang iniisip ang lahat ng kanyang nagawa, naramdaman niya ang malalim na kapayapaan. Alam niyang hindi lamang ang kanyang pamilya ang guminhawa, kundi pati na rin ang buhay ng maraming tao sa kanilang paligid. Sa bawat pasasalamat na natanggap niya, naramdaman niya ang tunay na halaga ng kabutihan, isang biyayang mas malaki pa sa anumang material na bagay. Matapos ang mga buwan ng walang tigil na trabaho, napansin ni na Pinky at Boyet na halos hindi na nagpapahinga ang kanilang ama. Palaging nasa restaurant si Mang Buboy, abala sa pamamahala at pagluluto. Kaya isang gabi, habang kumakain silang mag-anak, naisipan ng dalawa na kausapin ang kanilang ama, tungkol sa isang bagay na matagal na nilang iniisip. "Tay, mamasyal naman po tayo," simula ni Pinky habang tinutulungan ng ama sa pag-ayos ng kanilang hapagkainan. "Lagi na lang po kayong nagtatrabaho. Kailangan nyo rin pong magpahinga." Napatingin si Mang Buboy kay Pinky, medyo nagulat ngunit napangiti. "Anak, alam nyo naman kung gaano kahalaga ang trabaho natin. Maraming kailangang asikasuhin sa ating mga restaurant." Ngunit si Boyet ay hindi nagpatinag. "Tay, kahit sandali lang.
Paminsan-minsan lang naman po ito. Bakit hindi tayo pumunta sa Baguio? Maganda raw po doon, malamig, at marami tayong pwedeng puntahan. Natahimik si Mang Buboy saglit. Alam niyang tama ang mga anak niya, ngunit nag-aalala siya sa mga iiwan nila sa restaurant. Paano naman ang mga restaurant natin? Baka magka-problema kapag umalis tayo. Ngumiti si Pinky. Tay, saglit lang naman po. Saka sigurado po akong kaya na ng mga empleyado yun, kahit wala tayo ng ilang araw. Nagbuntong hininga si Mang Buboy, ngunit halata sa kanyang mukha ang pagpayag. Sige na nga, sabi niya, sabay ngiti. Matagal na rin simula noong huli tayong nagbakasyon, buhay pa ang nanay niyo noon. Pero i-promise nyo, kayong dalawa ang mag-aayos ng mga dadalhin natin, ha? Makalipas ang ilang araw, dumating na sila sa Baguio. Sa pagbaba pa lang nila sa sasakyan, ramdam agad ang malamig na hangin na bumalot sa kanilang katawan. Namangha sina Pinky at Boyet sa tanawin, mga matatayog na pine tree, berdeng kabundukan, at ang magandang kapaligiran. Tay, ang ganda po dito, sabi ni Pinky, sabay higpit ng suot niyang jacket. Ang lamig, parang ibang bansa, napangiti si Mang Buboy habang nililibot ng tingin ang lugar. Ang ganda nga rito, parang ang payapa ng paligid. Sa loob-loob niya, natuwa siya na nakinig siya sa kanyang mga anak. Ramdam niya ang kakaibang kasiyahan na dulot ng simpleng bakasyon. Sa kanilang unang araw, nagpunta sila sa Burnham Park. Habang naglalakad, nakita nila ang mga bangka sa lawa at naisipang subukan ito. Tuwang-tuwa si Boyet habang pumipili ng kulay ng bangka. Tay, yung kulay asul po. Ang ganda, punta na tayo. Dali. Napatawa si Mang Buboy. Sige, pero huwag niyo akong pababayaan ha. Baka tumaob ang bangka, hindi ako marunong lumangoy. Sabay tawa ng pamilya. Habang nasa gitna ng lawa, nagtatawanan sila ng muntik nang bumaliktad ang bangka dahil sa kilos ni Boyet. Boyet, dahan-dahan naman sigaw ni Pinky habang kumakapit siya ng mahigpit. Tumawa si Mang Buboy habang pinapanood ang kanilang kalokohan. Pagkatapos ng kanilang boat ride, sinubukan nilang magbike sa paligid ng parke. Para silang mga bata na walang iniintinding problema, habang nagbabike at nagtatawanan. Hindi rin nila pinalampas ang pagkakataon na tikman ang mga sikat na pagkain sa Baguio. Bumili sila ng strawberry taho, mula sa isang vendor na nakangiti habang naghahain. Iniabot ni Pinky ang isang tasa sa kanyang ama. Tinikman ni Mang Buboy ang strawberry taho at napangiti. Tama ka anak, masarap nga, tamang-tama lang ang tamis. Nagpunta rin sila sa mga tindahan ng ube jam at peanut brittle, kung saan namili sila ng pasalubong para sa kanilang mga empleyado at kapitbahay. Sa kanilang huling gabi, naupo si Mang Buboy sa veranda ng kanilang tinutuluyan, habang nakatingin sa mga kumikislap na ilaw ng lungsod sa ibaba. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Pinky bago lumapit. Tay, ang saya po ng bakasyong ito, sabi ni Pinky at umupo sa tabi niya. Sana po gawin natin ulit ito. Ngumiti si Mang Buboy, halatang malalim ang iniisip. Oo, anak, napagtanto ko rin na mahalaga pala talaga ang maglaan ng oras sa ganitong paraan. Sa trabaho, nakakalimutan natin minsan na mas mahalaga ang mga sandaling kasama ang pamilya. Tay, salamat po, sabi ni Pinky habang hinahawakan ang kamay ng kanyang ama. Salamat po sa lahat ng sakripisyo nyo para sa amin. Habang abala sa Baguio sina Mang Buboy at ang kanyang mga anak, hindi nila alam na isang madilim na plano ang nabubuo sa kanilang baryo. Si Mang Tonyo, isa sa mga kapwa tricycle driver ni Mang Buboy, kasama ang kanyang anak na si Dodong, na tinutulungan ni Mang Buboy sa pag-aaral, ay nagpasyang pasukin ang bahay nito upang magnakaw. Isang gabi, habang nagkukwentuhan sa kanilang kubo, binuksan ni Mang Tonyo ang plano sa kanyang anak. Dodong, alam mo naman kung gaano nakaasenso si Mang Buboy, simula ni Mang Tonyo habang nakaupo sa lumang upuan. Hindi na niya mapapansin kung nanakawan natin siya ng konti. Napakarami na niyang pera, samantalang tayo, hirap na hirap pa rin. Nag-alangan si Dodong. Pero tay, tinutulungan tayo ni Mang Buboy, lalo na ako. Siya ang nagbabayad ng tuition ko. Hindi po ba mali ang iniisip ninyo? Tumitig si Mang Tonyo sa kanyang anak, halatang iritado. Hindi mo ba naiisip na matagal na tayong napag-iiwanan? Kahit tinutulungan ka niya, hindi sapat yun para maiahon tayo sa hirap. Ito na ang pagkakataon natin. Tutal, wala sila ngayon.
Madali nating magagawa ito. Tahimik si Dodong, halatang naguguluhan. Ngunit sa huli, hindi niya nagawang kontrahin ang kanyang ama. Nang makumpirma ni Mang Tonyo na wala pa sila Mang Buboy at ang kanyang mga anak, agad silang nagtungo sa bahay nito isang gabi. Alam nilang walang ibang tao roon, kaya't madali nilang nagawang buksan ang bintana sa likod ng bahay. Dahan-dahan nilang pinasok ang bahay, dala ang isang flashlight upang hanapin ang pera ni Mang Buboy. Sa isang drawer sa kwarto ni Mang Buboy, nakita nila ang isang maliit na kahon na puno ng pera, ang perang maingat na inipon ni Mang Buboy mula sa kita ng restaurant. Sa bawat hawak nila ng mga bungkos ng pera, hindi may pinta sa mukha ni Mang Tonyo ang kasabikan. Ito na ang sagot sa lahat ng problema natin, Dodong, sabi ni Mang Tonyo habang nilalagay ang pera sa isang bag. Sa wakas, hindi na tayo maghihirap. Ngunit si Dodong ay nanatiling tahimik. Ramdam niya ang bigat ng kanilang ginagawa. Tay, mali po ito, bulong niya habang nakatitig sa kahon. Tama na yang konsensya mo, sagot ni Mang Tonyo, halatang iritado. Wala nang atrasan to. Tandaan mo, ginagawa ko ito para sa atin. Kinabukasan, bumalik si Mang Buboy at ang kanyang mga anak mula sa masayang biyahe sa Baguio. Puno ng saya ang kanilang kwentuhan habang papasok sa bahay. Ngunit agad na naglaho ang kanilang kasiyahan nang makita ang gulo sa loob ng bahay. Nagkalat ang mga gamit at halatang may sumalisi. Tay, ano pong nangyari? Tanong ni Pinky, halatang nag-aalala. Agad na tumakbo si Mang Buboy sa kanyang kwarto upang tingnan ang drawer kung saan nakalagay ang kanyang ipon. Nang makita niyang wala na ang kahon ng pera, napaupo siya sa kama, hawak ang kanyang ulo. Tay, ano pong nawawala? Tanong ni Boyet, lumapit sa kanyang ama. Tumingin si Mang Buboy sa kanyang mga anak, halatang nagpipigil ng luha. Mga anak, ang perang iniipon ko para sana sa inyong edukasyon pang kolehiyo, ninakaw nila. Napaiyak si Pinky habang si Boyet ay natulala, halatang hindi makapaniwala. Sino po kaya ang gumawa nito, Tay? Tanong ni Boyet, halata ang galit sa kanyang boses. Hindi ko alam, anak. Pero gagawin ko ang lahat para malaman natin. Agad na nagtungo si Mang Buboy sa barangay upang i-report ang insidente. Habang kinakausap ang mga tanod at mga barangay kagawad, isang kapitbahay na si Mang Pilo ang lumapit sa kanya. Buboy, may sasabihin ako. Alam kong may nakita akong kakaiba noong isang gabi, sabi ni Mang Pilo. Napatingin si Mang Buboy, halatang umaasa. Ano po yun, Mang Pilo? Napansin ko si Tonyo at ang anak niya na parang kakaiba ang kilos sa labas ng bahay mo, noong gabing wala kayo. Nakita ko rin silang may dalang bag ng madaling araw, sagot ni Mang Pilo. Nanlaki ang mata ni Mang Buboy. Hindi niya akalaing magagawa iyon ni Mang Tonyo, lalo pat tinutulungan niya ang anak nito sa kanyang pag-aaral. Pagkalipas ng ilang oras, sa barangay hall, dumating si Mang Tonyo at Dodong. Nang makita sila ni Mang Buboy, agad itong tumayo, puno ng galit na kanina pa niyang pinipigilan. Tonyo, bakit? Malakas niyang sigaw habang mabilis na lumapit kay Mang Tonyo. Sa sobrang galit, hinawakan niya ito sa kwelyo at halos suntukin. Pinagkatiwalaan kita, tinulungan kita, at ito pa ang igaganti mo sa akin. Napansin ng lahat ang pagkabigla sa mukha ni Mang Tonyo. Hindi sila sanay na makita si Mang Buboy na ganoon ang reaksyon, lalo na't kilala ito bilang isa sa pinakamabait at pinakakalmadong tao sa kanilang lugar. Pinigilan siya ng barangay captain. Buboy, kalma lang. Pakinggan muna natin si Tonyo. Ngunit halatang hindi mapigilan ni Mang Buboy ang kanyang emosyon. Bumitiw siya sa kwelyo ni Tonyo at naupo sa isang tabi, hawak ang kanyang ulo. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Tonyo, hindi ko akalain na ikaw pa ang gagawa nito. Isa kang kaibigan, kapwa ko tricycle driver, at di ba pinapag-aral ko pa ang anak mong si Dodong? Habang tahimik ang lahat, biglang nagsalita si Dodong. Mang Buboy, patawarin niyo po kami. Totoo po, kami po ang kumuha ng pera niyo. Nakatingin siya sa kanyang ama, halata ang pagsisisi. Ayoko pong gawin ito, pero pinilit po ako ni tatay. Nagulat si Mang Tonyo sa sinabi ng kanyang anak, ngunit alam niyang wala na siyang maitatago. Tumango siya at nagsabi, Oo Buboy, ako ang may kasalanan. Akala ko, ang perang iyon ang makakapag-angat sa amin. Pero mali ako, patawarin mo ako. Tumayo si Mang Buboy, ang kanyang mukha ay puno ng emosyon. Tonyo, alam mo ba kung gaano kahalaga ang perang iyon?
Iniipon ko yun pang kolehiyo ng mga anak ko. Pero napakasakit ng ginawa mo, dahil sa kaibigan kita at nagtitiwala ko sa iyo. Hindi ko alam kung kailan ko magagawang kalimutan ito. Si Mang Tonyo ay napaluhod, humihingi ng tawad. Buboy, gagawin ko ang lahat para maitama ang pagkakamali ko. Ibabalik ko ang lahat ng kinuha ko. Tumahimik si Mang Buboy. Sa huli, huminga siya ng malalim at sinabi, Tonyo, para kay Dodong, at para sa huling pagkakataon para magbago ka, patatawarin kita. Pero sana, matuto ka sa ginawa mo. Sana hindi mo na ito uulitin, lalo na sa ibang tao. Sa tulong ng ibang mga tao, naibalik ni Mang Tonyo ang perang ninakaw nila, bagamat hindi pa ito buo. Pinatawad siya ni Mang Buboy, ngunit nagdesisyon siyang mag-ingat na sa pagtitiwala. Ang karanasang ito ay nagturo kay Mang Buboy na hindi lahat ng tinutulungan mo ay mapagkakatiwalaan, ngunit hindi ito naging dahilan upang tumigil siya sa paggawa ng tama. Habang tahimik na nagmumuni-muni isang gabi, tumingala si Mang Buboy sa langit, at nagpasalamat. Salamat sa lahat ng biyaya. Hindi ito naging madali, pero natutunan ko ang halaga ng pagtitiwala, pasensya, at pagpapatawad. Bagamat nasaktan, buo ang paniniwala ni Mang Buboy na hindi kailanman dapat tumigil ang kabutihan, kahit na minsan ito'y sinusubok ng iba. Isang hapon habang abala si Mang Buboy sa kanyang restaurant, biglang dumating si Boyet, hinihingal at halatang nagmamadali. Tay, si Lola Miriam po. Sinugod po siya sa ospital, inatake daw po sa puso. Napahinto si Mang Buboy sa kanyang ginagawa. Kahit hindi naging maganda ang relasyon nila ni Aling Miriam, hindi niya maiwasang mag-alala. Boyet, halika na. Pupunta tayo agad sa ospital, sagot niya habang mabilis na kinuha ang kanyang bag. Pagdating sa ospital, agad nilang nakita si Aling Miriam sa ICU. Nakahiga ito, at maraming mga nakakabit na aparato sa kanyang katawan. Habang tinitingnan ni Mang Buboy ang kanyang biyenan, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon nito. Lumapit siya sa doktor upang alamin ang kalagayan nito. Dok, kumusta po ang biyenan ko? Tanong ni Mang Buboy, halatang balisa. Malubha ang kondisyon niya, sagot ng doktor. Kailangan siyang manatili sa ICU ng ilang linggo, para sa patuloy na gamutan at monitoring. Ngunit magiging magastos ang mga susunod na hakbang, dahil sa mga kinakailangang pagsusuri at gamot. Tahimik na tumango si Mang Buboy. Dok, gawin niyo po ang lahat ng kailangang gawin. Ako na po ang bahala sa gastusin. Gamit ang naipon mula sa kita ng kanyang restaurant, at ang biyaya ng mahiwagang lata, sinimulan ni Mang Buboy ang pagbabayad sa mga gastusin ni Aling Miriam. Hindi niya ito ikinwento kahit kanino, para sa kanya, ang mahalaga ay maibigay ang nararapat na pangangalaga sa kanyang biyenan. Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Aling Miriam. Inilipat siya mula sa ICU patungo sa isang regular na kwarto. Isang hapon, dumalaw si Mang Buboy upang kamustahin siya. Nakita niyang gising na ito, bagamat mahina pa rin. Buboy, mahina ngunit malinaw na tawag ni Aling Miriam nang makita siya. Salamat sa pagdalaw. Ngumiti si Mang Buboy at umupo malapit sa kama. Inay, mabuti naman po at bumubuti na ang lagay nyo. Kumusta na po ang pakiramdam nyo? Mahina pa rin, pero mas mabuti na. Narinig ko mula sa doktor na ikaw pala ang nagbayad ng gastusin ko sa ospital, sagot ni Aling Miriam, halatang nahihiya. Tumango si Mang Buboy at pilit na ngumiti. Inay, hindi nyo na po kailangang mag-alala tungkol doon. Ang mahalaga ay gumaling kayo. Napatingin si Aling Miriam sa kanya, at ramdam ni Mang Buboy ang bigat ng pasasalamat nito. Salamat Buboy, napakalaking sakripisyo nito para sa akin. Matapos ang tuluyang paggaling, iminungkahi ni Mang Buboy na pansamantalang manatili si Aling Miriam sa kanilang bahay, upang mabantayan at maalagaan ito ng mabuti habang nagpapalakas. Bagamat alanganin sa una, pumayag din si Aling Miriam. Inay, mas mabuti pong sa bahay muna kayo habang nagpapalakas kayo. Mas madali kayong maalagaan at siguradong mas komportable kayo, sabi ni Mang Buboy. Bahagyang tumango si Aling Miriam, halatang nahihiya. Buboy, napakarami mo nang nagawa para sa akin. Hindi ko na alam kung paano pa ako makakabawi sa iyo. Ngumiti si Mang Buboy. Inay, wala po kayong kailangang gawin. Ang mahalaga ay ang inyong paggaling. Habang naninirahan sa bahay ni Mang Buboy, madalas samahan ni Pinky at Boyet si Aling Miriam. Lola,
Tikman niyo po itong tinola na niluto ni tatay para sa inyo. Siguradong magugustuhan niyo po ito, sabi ni Pinky habang iniabot ang isang mangkok. Ngumiti si Aling Miriam, halatang naantig sa pagmamalasakit ni Buboy. Napakabuti talaga ni Buboy. Hindi ko inaasahan na kahit ako'y nagkulang noon, ganito pa rin siya kabait sa akin. Samantala, si Boyet naman ay laging nagdadala ng mga aklat upang libangin ang kanyang lola. Lola, magbasa tayo ng mga kwento. Pampalipas oras po habang nagpapalakas kayo, alok niya. Isang gabi, habang tahimik na nakaupo sa labas ng kanilang bahay, iniisip ni Mang Buboy ang lahat ng nangyari. Napatingin siya sa mga bituin, at nagdasal siya ng tahimik. Salamat sa lahat ng biyayang natanggap namin. Sana'y patuloy kong magamit ang mga ito para sa kabutihan, lalo na para sa mga mahal ko sa buhay, bulong niya sa sarili. Habang iniisip ang lahat ng kanilang napagdaanan, naramdaman ni Mang Buboy ang kapanatagan sa kanyang puso. Sa kabila ng mga hindi magandang asal sa kanya ni Aling Miriam noon, nanatili ang malasakit niya rito. Para sa kanya, ang pagpapatawad at pagtulong ay hindi kailangang hingin, ito ay kusang ibinibigay dahil iyon ang tamang gawin. Sa gabing iyon, tahimik niyang ipinikit ang kanyang mga mata, puno ng pag-asa na ang kanilang pamilya ay mas magiging matatag, at mas buo kaysa dati. Isang malamig na gabi, habang abala si Mang Buboy sa pag-aayos ng mga gamit sa kusina ng kanyang bahay, biglang narinig niya ang mahinang katok sa pintuan. Agad siyang nagtungo upang tingnan kung sino ang bisita sa ganoong oras. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang magandang babae na tila binalutan ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit hindi agad matukoy ni Mang Buboy kung saan niya ito nakita. Magandang gabi, Mang Buboy, bungad ng babae, na may mapayapang ngiti sa kanyang labi. Natigilan si Mang Buboy. Magandang gabi rin po. Sino po sila? Tanong niya, halatang nagtataka. Ngumiti ang babae, at sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Ang maganda at eleganteng babae ay nagbalik sa anyo ng matandang babaeng minsan niyang inihatid sa kanyang tricycle. Agad itong nakilala ni Mang Buboy, at hindi niya napigilang mapaatras sa gulat. Kayo po ang matandang babaeng isinakay ko noon at nagbigay sa akin ng lata, sabi ni Mang Buboy, halos hindi makapaniwala. Paano po ito nangyari? Ako ay isang diwata, sabi ng babae habang lumalapit kay Mang Buboy. Nagbalik ako upang magpasalamat sa paggamit mo ng biyayang ito para sa kabutihan. Hindi agad makapagsalita si Mang Buboy. Ang kanyang puso ay napuno ng halo-halong emosyon, tuwa, takot, at pagkamangha. Salamat po sa pagtitiwala sa akin. Tumango ang diwata. Nakita ko kung paano mo ginamit ang biyaya. Hindi mo ito inangkin para sa sarili mo lang. Sa halip, ginamit mo ito upang tulungan ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan, at ang iba pang nangangailangan. Iyan ang dahilan kung bakit narito ako ngayon. Habang nakatayo sa may pintuan, inimbitahan ni Mang Buboy ang diwata na pumasok sa kanilang bahay. Halina po kayo sa loob. Pasensya na po kung medyo magulo, sabi niya habang inaayos ang upuan. Umupo ang diwata at nagpatuloy. Buboy, hindi lahat ng taong binibigyan ng ganitong biyaya ay marunong magpasalamat at gamitin ito sa tama. Ikaw, kahit na maraming pagsubok ang dumating sa iyong buhay, nanatili kang matatag at mabuti. Hindi mo hinayaan ang pera o tagumpay na baguhin ang puso mo. Tahimik na nakikinig si Mang Buboy, puno ng pagninilay sa bawat salitang binibigkas ng diwata. Wala po akong ibang nais, kundi ang matulungan ang mga taong mahal ko at ang mga nangangailangan, sagot niya. Kung may biyayang dumating, bahagi na ng buhay ko ang ibahagi ito sa iba. Ngumiti ang diwata. Iyan ang dahilan kung bakit patuloy kang pinagpapala. Ngunit tandaan mo, Buboy, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pananatili sa tamang landas. Ang yaman at tagumpay ay maaaring mawala, ngunit ang mabuting puso ay mananatili at mag-iiwan ng marka sa iba. Bago magpaalam, nagbigay ng mensahe ang diwata kay Mang Buboy. Huwag kang titigil sa pagiging biyaya sa iba. Gamitin mo ang iyong tagumpay upang magbigay ng inspirasyon. At tandaan mo, Buboy, ang mahiwagang lata ay hindi lamang simbolo ng yaman, kundi paalala rin na ang tunay na kayamanan ay nasa puso ng isang taong marunong magbigay. Napatango si Mang Buboy, at halos hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Salamat po sa lahat. Pangako ko po na gagamitin ko ang biyayang ito sa tama.
Hindi ko po sisirain ang inyong tiwala. Bago umalis, hinawakan ng diwata ang balikat ni Mang Buboy. Ikaw ang naging halimbawa ng isang taong kayang gawing liwanag ang bawat pagsubok. Huwag mong kalilimutan na ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa kung paano mo binago ang buhay ng iba. Sa huling pagkakataon, muling ngumiti ang diwata bago siya naglaho sa liwanag ng buwan. Naiwan si Mang Buboy na nakatingala sa langit, puno ng pasasalamat at inspirasyon. Hawak-hawak niya ang mahiwagang lata, at sa kanyang puso, alam niyang ito ay hindi lamang isang instrumento ng kayamanan, kundi paalala ng kanyang responsibilidad sa paggawa ng mabuti. Pagkalipas ng ilang buwan mula nang gumaling si Aling Miriam, mula sa kanyang malubhang sakit, dumating ang kanyang kaarawan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ito isang simpleng pagdiriwang ng kanyang kaarawan, kundi isang mas espesyal na selebrasyon ng kanyang pangalawang buhay. Si Mang Buboy mismo ang nagplano ng lahat, mula sa mga pagkain hanggang sa pag-aayos ng lugar. Maaga pa lang, abala na si Mang Buboy sa kusina. Nagluto siya ng iba't ibang putahe, tulad ng adobo, kare-kare, lumpia, pansit, lechon, at iba't ibang panghimagas. Samantala, sina Pinky at Boyet ay abala sa pag-aayos ng palamuti sa kanilang bahay, na nilagyan nila ng makukulay na banderitas, mga lobo, at isang malaking tarpaulin na may nakasulat na, "Maligayang Kaarawan, Lola Miriam." Habang nagluluto, tumingin si Pinky sa kanyang ama. "Tay, sobra-sobra po ang handa natin. Para po talagang fiesta." Ngumiti si Mang Buboy. "Gusto kong iparamdam kay inay kung gaano siya kahalaga. Hindi lang ito simpleng birthday celebration. Gusto ko rin siyang mapasaya dahil sa lahat ng pinagdaanan niya." Pagdating ng hapon, dumating ang mga bisita, mga kaibigan ni Aling Miriam, mga kamag-anak, at maging ang mga kapwa tricycle driver ni Mang Buboy. Napuno ang lugar ng tawanan, masayang musika, at mabangong amoy ng pagkain. Ang bawat isa ay nasasabik sa espesyal na araw na iyon. "Buboy, grabe ang handa mo ngayon. Ang dami talaga," sabi ni Mang Noli habang nilalantakan ang lumpiang Shanghai. "Ibang klase ka talaga." Napatawa si Mang Buboy. "Para kay inay ito. Gusto kong gawing espesyal ang araw niya." Ang mga bisita ay masayang kumakain at nagkukwentuhan. Halos lahat ay napansin ang dami at sarap ng pagkain. "Ang sarap talaga ng luto ni Buboy. Parang mas gumaling pa siya," sabi ng isang kaibigan ni Aling Miriam. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, tumayo si Aling Miriam mula sa kanyang upuan. Hiniling niya na tumigil muna ang musika at kwentuhan dahil nais niyang magsalita. Agad na natahimik ang lahat at tumingin sa kanya. "Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa inyong lahat na narito ngayon." Simula ni Aling Miriam, ang kanyang boses ay mababa ngunit may halong emosyon. "Ang araw na ito ay hindi lamang pagdiriwang ng aking kaarawan, kundi isang paggunita sa pangalawang buhay, na ipinagkaloob sa akin. At lahat ng ito, utang ko sa taong ito, si Buboy, ang aking manugang." Lahat ng mata ay tumuon kay Mang Buboy, na halatang nagulat at nahiya. Tumayo si Aling Miriam at lumapit sa kanya. "Buboy, ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Sa kabila ng lahat ng masakit na salita at pagtrato ko sa iyo noon, hindi mo ako iniwan. Pinakita mo kung gaano kabuti ang puso mo. Hindi ko lubos maisip na sa mga panahong pinakakailangan ko ng tulong, ikaw pa ang nagligtas sa akin." Tumigil si Aling Miriam, halatang pinipigilan ang kanyang luha. Ngunit sa huli, hindi niya naitago ang emosyon at tumulo ang kanyang mga luha. "Buboy, patawad. Patawad sa lahat ng pagkukulang ko bilang biyenan. Hindi ko naibigay sa iyo ang respeto at pagmamahal na nararapat sa iyo. Ngayon, gusto kong sabihin sa harap ng lahat ng taong narito, mahal na mahal kita, anak." Napaluha si Mang Buboy, hindi makapaniwala sa narinig. Hindi niya akalaing darating ang araw na tatawagin siyang anak ni Aling Miriam. "Inay, maraming salamat. Mahal na mahal ko rin po kayo," sagot niya habang pinipigilan ang kanyang pag-iyak. Nagpatuloy si Aling Miriam. "Buboy, napakabuti mong tao. Alam kong hindi kita masusuklian sa lahat ng kabutihang ginawa mo para sa akin, pero pangako ko na sa natitira kong buhay, magiging mabuti akong lola kina Pinky at Boyet, at magiging mabuting biyenan sa'yo. Sana'y mapatawad mo ako, at patawarin mo rin ako, sa lahat ng beses na minaliit ko ang iyong pagiging tricycle driver. Hindi ko napahalagahan ang iyong pagpupursige at kabutihan na iyong ipinakita, sa kabila ng iyong propesyon.
Naiintindihan ko na ngayon ang tunay na kahalagahan ng iyong trabaho, at ang malaking tulong na iyong naibigay, hindi lamang para sa iyong pamilya, kundi para rin sa komunidad. Very proud ako sa iyo, Buboy, anak. Pagkatapos ng emosyonal na pag-uusap, nagpalakpakan ang mga bisita. Sina Pinky at Boyet naman ay tumakbo patungo sa kanilang lola at tatay, at niyakap sila ng mahigpit. Ang eksena ay puno ng pagmamahal at kasiyahan. Ang saya ko po, Tay, sabi ni Pinky habang pinupunasan ang kanyang luha. Ngayon, parang kumpleto na talaga tayo bilang pamilya. Oo nga, Tay, dagdag ni Boyet. Ang saya po ng araw na to. Wala na akong ibang mahihiling pa. Habang nagkukwentuhan, muling nagpatuloy ang kasiyahan. Ang mga bisita ay masayang kumakain, nagkukwentuhan, at nagkakantahan. Si Mang Buboy naman ay tahimik na nakatingin sa kanyang pamilya, puno ng pasasalamat sa biyayang natanggap niya. Sa gabing iyon, nang maubos na ang bisita, naupo si Mang Buboy sa harap ng kanyang bahay. Tumingala siya sa mga bituin at tahimik na nagpasalamat. Hindi lamang sa mahiwagang lata, kundi sa pagkakataong tuluyan siyang natanggap ng kanyang biyenan bilang kapamilya. Salamat sa lahat ng biyaya, at salamat sa pagbibigay sa akin ng lakas na harapin ang lahat ng pagsubok, bulong niya. Mula sa loob ng bahay, nakita niya sina Aling Miriam, Pinky, at Boyet na nagtatawanan. Alam niyang kahit anong hirap ang dumating, ang pagmamahal at pagkakaisa ng kanilang pamilya, ang mananatiling pinakamatibay na sandigan. Ang araw na iyon ay naging simbolo ng pagsisimula ng mas masaya, at mas matibay na ugnayan sa kanilang pamilya. Sa bawat hamon at pagsubok na dumating, pinatunayan ni Mang Buboy na ang kabutihan at pagmamahal, ay kayang magbigay ng liwanag sa kahit na pinakamadilim na pagkakataon. Sa wakas, ang kanilang pamilya ay naging isang inspirasyon sa buong bayan, isang paalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pagmamahalan at pagkakaisa, ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay.